Makausap nga po natin to make heads and tails about the survey results. Ang president po ng Pulse Asia Research Incorporated, si Professor Ronald Holmes. Professor Holmes, good morning. Peter Enrique po dito sa DZMM. Good morning, Peter, Erika. Naway, happy ang New Year. Happy talaga ang New Year namin, lalo na sa boses mo, Prof. Pwede ka na maging broadcaster. Ang ganda ng boses ni Professor Holmes, partner. Ang laki, talagang... Bedroom. Oo eh. Bedroom voice. Prof, go ahead please. No, it's okay. Ano pa yan, medyo hindi parang diesel yan eh. Kaya nga. Oo, pag nag-init Iinit mamaya. Prof, so ito pong Pulse Asia survey results, ano po, yung nakakaapekto sa mga kaso ang mga government officials, how low or how high did it go in terms of versus yung last po na survey results? Well, etong kung anong makakaapekto sa kaso, unang beses na namin tinanong yan eh. Pero doon sa tanong na kung sa tingin nila ay mapaparusahan yung mga may kinalaman sa flood control project, yun ang medyo bumaba, no? Sabi mo nga, inaasahan naman na bababa yan. Umaari mong asahan na bababa. Nung September ay 7 sa 10 Pilipino sabing, oo, mapaparusahan. Yeah. Ngayon ay halos 6 sa 10 na lamang. Malaking bagdan pa rin, Peter, Rika, no? Yeah. Na siguro dapat ikasiyan na rin natin kasi 6 pa rin naniniwalang may mapaparusahan. At para sa akin, tong 6 na ito magpe-pressure sa gobyerno na talagang may parusahan. What was that point? Hindi ko alam kung ito ay na-capture po nung survey po ng Pulse Asia, no? Ano kaya yung insidente or point in time where people said, hindi naman pala talaga magagawa ng yung pinangako nila? Was that the December 15 day of reckoning? Well, partly, I think that would be, but that's covered by the survey period eh. So hindi natin pwede sabihin na since nag-overlap sa survey period, naka-epekto siya. But bahagi siya. Bahagi rin dyan yung pagbibitiw, ng unang balita ng pagbibitiw ni dating kalihim ng Public Works, si Rogelio Singson sa ICI. Bahagi na rin yan yung pagtigil ng mga investigasyon sa Senado dahil kinakailangan bigyan nilang daan ang kanilang pagdi-deliberate at pagpasa ng budget na galing sa mababang pangulungan. So parang naantala o nawala yung intensity ng investigasyon nitong nakaraang quarter, nung huling quarter ng 2025 ay hindi kasing bigat nung intensity nung between, let's say, July, when the President mentioned it in the State of the Nation address, to the time that we conducted our September survey. Oo, magkaiba naman yung intensity sa dissatisfaction, di ba? Yeah. Pero tingin ko, pag nag-survey din kayo dito, Prof, mukhang it will go side by side na marami rin appointed talaga doon sa nangyayari nga. Pero I think one of the things that really stood out doon sa recent ninyong survey ay yung confidence ng mga Pilipino na ang justice system kaya talagang i-prosecute yung mga high-level corruption cases. Only 44%, according to the survey results, ang nagsabi na confident sila na kaya ng mga justice system nating hulihin ang big fish. Eto na nga yung hinihintay natin eh. At napakababa. Di naman sobrang baba, no? Pero mababa ang bilang na yan para masabi mong may umaasa pa na mahuhuli talaga o may gagawin talaga ang justice system natin. Yeah, medyo mababa siya, no? Kasi 44%. Although mas plurality siya, pero pati naman, pag hinimamin mo yan, Rika, lalabas yan, yung talagang malaki ang kumpiyansa. 6% lang eh. So wala sa isang Pilipino malaking kumpiyansa. Ibig sabihin, alam ng karamihan ng Pilipino na medyo ang hustisya sa ating bansa, ang sistemang panghukuman, ang pagpaparusa at pagdedesisyon rito ay maaring na-impluwensyahan ng maraming mga bagay o naapektuhan ng maraming mga bagay. Kaya siguro nandoon yung kawalan ng kumpiyansa ng isa sa 5, isa sa 4 na mga Pilipino. Medyo mas marami yung taga-Visayas at Mindanao na hindi kumpiyansa, no? Hindi nagtitiwala, hindi confident sa kakayanan ng korte
na talagang parusahan ang mga may kinalaman sa malubhang kaso ng korupsyon. Mhm. So kung gagawin din pala nating survey question ito ng trust and confidence rating for the judicial at saka sa ating legislative department, mababa rin pala yung confidence rating ayon dito sa mga datos na ito. Tama po ba, sir? Oo, talaga mababa. Doon sa survey nga, nilabas na rin namin ito kahapon, lumalabas na hati ang Pilipino tungkol sa kanilang pagtitiwala sa dalawang kamara ng Kongreso, sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan, na matutugunan nila yung mga issue patungkol sa flood control project. Makikita natin dyan, mas marami ang hindi masabi kung sila'y nagtitiwala o nagtitiwala sa Senado o sa kapulungan ng mga kinatawan. So, both chambers of Congress basically weak ang confidence ng publiko. Prof, opo, so many things to unpack on these survey results, pero dahil binanggit po ninyo kanina na actually yung survey ginawa ng December 12 to 15, which means kung ako po ang tatanungin, hindi pa talaga nararamdaman yung full impact nung nangako kayo na December 15 may mga hindi magpapasko sa labas ng kulungan. Ano po? So, is it logical to say na, bagamat of course you will have to base this on real data, no? After December 15, lalo-lalo na sigurong bumaba yung mga tao na naniniwala na mapoprosecute talaga yung mga malalaking isda. Di po ba? Yeah, basically, masasabi natin yan, Peter, no? Kasi anong petsa na ba ngayon? January 13. January 13. So isang buwan pagkatapos ng sinasabing walang matutulog sa kanilang bahay sa araw ng Pasko. Opo. Medyo wala pa rin, no? Wala pa rin gumagalaw. Pero sabi nga, ang pagpapaliwanag ng ibang mga ahensya sa gobyerno, dahil lang sa sinisiguro nila na sapat yung ebidensya na mas mataas ang posibilidad na mahatulan yung kanilang kakasulan. So, tingnan natin. Masusukat naman natin yan, Peter, sa susunod na survey kasi Opo. sa Marso naman gagawin yun. Tingnan natin kung sino sa mga malalaking isda ang kakasuhan na at maikukulong, no? Ang balita ko, wala na yung custodial center ng PNP, so diretso ka na sa Quezon City Jail. Aray. Pero okay, that's good. At another aspect that I'd like to talk to you about, Prof, is yun nga yung a bare majority or 51% of Filipino adults believe that the use of influence of government officials is the biggest factor to avoid conviction. Sabi nga nila, of course alam na natin yan. Oo. Ang Lumang tugtugin. Oo, ang medyo nakakasyak dito. What? 51% lang? Hindi ba dapat nasa 70s na ito man lang, Prof? Well, merong iba na naniniwala na yung kalidad ng ebidensya, mahalaga yan. Kasama na rin yung haba ng paglilitis at saka yung pagiging patas ng West. So sa akin, siguro pag pinapili mo doon sa apat na yon, mayroong iba naniniwala mas bibigyan nilang diin yung kalidad ng ebidensya o yung haba ng paglilitis. Kasi ganun din, nagkakasama-sama yan eh. Ang influensya ay maaaring gamitin para ma-delay yung proseso. Kung na-delay yung proseso, humahaba ang paglilitis, di ba? Oo. So, kumbaga, interlocking rin naman siya, Peter. Although, I agree, no? Some people would say it should have been higher. But definitely it contributes to the inability of the courts to secure accountability and accuse those who are charged with grand-scale corruption. And those who have been charged with grand-scale corruption in the past are scot-free na. Well, scot-free unless hindi ka big fish, no? Unless gurami ka lang. Oo, ngayon connecting the dots, ngayon may usapan na or mga reports na magre-retract na daw yung mga BGC boys. O ayan na naman tayo. Retract na naman. Edi safe na naman. Yeah, so yun nga, yung evidence kasi dyan may actually be a result of the invoking one's influence. No? So Yes. the recantation might be a result of pressure coming from some groups that are quite influential.
In that case, ang hirap rin, no, i-prosecute. And we've had cases, as you said, Peter, nung mga nakaraan, na alam natin na may ebidensya, pero bigla napakawalan. O nakatulan na nga na hindi na maaaring magmanatili sa pampublikong serbisyo, biglang walang kaalam-alam ang kahit na sino. Pagpasok ng panibagong ombudsman, nalaman na may reconsideration na pala nung unang paghatol sa isang mambabata. So in that sense, hindi na bago sa karamihan ng Pilipino na yung kapangyarihan ay maaaring gamitin para makaligtas ka sa paghuhusga ng korte at makaligtas ka sa mga kasong iniharap laban sa iyo. Opo. Prof, napag-usapan na natin the lower confidence ratings, yung tiwala mababa rin. May tanong din po ba kayo when it comes doon sa kanilang fatigue sa pakikinig o pagsubaybay dito nga po sa haba ng proseso natin on corruption cases? Mukhang walang specific na question, no? Pero Rika, Peter, pag tingnan natin, ito yung pasanin nyo sa inyong balikat, no? Doon sa isang table dyan, lumalabas na ang pinagkakatiwalaang grupo na maaari makatulong sa pagtugon sa problema ng corruption kaugnay ng flood control project ay media. Di ba? 54% are saying that they can trust media in terms of addressing the problem of corruption in flood control projects. Ba't hindi yung mga vlogger? No, but that's a good point, Yun nga. Prof, if So, I mas may. mataas Yeah. na, 54%. Kapag sinabi bang media, legacy media ba pinag-uusapan lang? Or kasama na rin Well, yung social hindi media? natin masabi, pero Peter, nabanggit ko na rin dati ito at maaaring sabihin natin ulit. Pag tinanong mo ang mga Filipino, what are their sources of information, lumalabas ng television pa rin ang una, sumusunod ng internet. At sa internet, pag tinanong mo anong platform ang kanilang ginagamit, yung news website ay medyo mababa. Karamihan ay Facebook. Pero of course, the news websites also have Facebook pages. No? So, hindi natin malaman kung ito'y legal, like part ng legacy media that has gone digital, o ito yung mga That's sources of disinformation. That's a very good point, Professor. So let's talk about yung can you actually do a survey and by way of one of the questions say, do you still believe in the government and democracy in the Philippines? May nagsasagawa niyan, no? There's a annual, I mean, not exactly annual. There's a regular survey. I think it's being conducted in the Philippines by the social weather stations with regard to satisfaction with the way democracy works in the country. It's a periodic survey. And I think in the last round, in that particular survey, under the Duterte administration, a sizable majority were satisfied with the way democracy works. Ayun. Na medyo quizzical, no? Yeah. Perplexing. Because it really depends on how you define democracy. And then in that particular administration, we know how politics work, and it cannot in any way qualify as democratic for that matter. But people were saying that they were satisfied with the way democracy works under an illiberal administration. So as a political scientist, parang medyo nakakahilo. Hindi man nakakahilo, pero kinakailangan pagpapaliwanag. It's also a very quizzical result, diba? Kung, yun. It's being asked. It's being asked, pero sa amin tinanong na rin namin yan kung sa tingin nila ba ay for example, in this particular survey, we asked people to describe open-ended Philippine politics. Ang pangunahing description na lumalabas, 4 sa 10, corrupt. 3 sa 10, magulo. So, open-ended yan. Ibig sabihin, we try to categorize all the responses. And corrupt and magulo are the responses of 7 out of 10. Naku, nega agad. Wala sa 2% nagbigay ng positibong katangian ng politika sa Pilipinas. And yet, we learn to accept it. Because parang it is what it is. And, let's just learn to live with it. Ganun po ba yun? Maaaring ganun. Maaaring parang ano pa magagawa mo. So, you learn to live with it. But eventually, I think some people now are saying that hopefully these things will change
And that's Oo. where we see yung trust towards civil society. No? Hopefully, the protests and the rallies that have been held recently can be sustained so that subsequently those protests and rallies would have an impact on voting behavior come 2028. Harinawa. Okay. Prof, I'd like to dissect this a little further. Yung nangyayari po sa Iran, and this is a double-edged sword, so to speak. Pero may mga puntos na maganda para sa Pilipinas. Ang Iran po, yung mga protesta na nagresulta na nga sa mahigit 600 na namatay, nagpapatuloy hanggang ngayon, because nung December 28, deepening economic crisis ang naging dahilan. Ang soaring or pag napakatinding cost of living at ang pagbagsak ng kanilang real laban sa US dollar. Sa atin, maganda ang ating GDP. Kontrolado ang ating inflation rate. So we are far from this scenario. What do you think, Professor? Yeah, malayo-layo pa tayo, pero hindi naman maaaring imposible mangyari yan. No? Pag nagkaroon na mas malawakang kaguluhan sa politika, maaaring maka-epekto ito sa kumpiyansa ng mga namumuhunan. Pag nagpatuloy na hindi gumagastos ng gobyerno, alam naman natin ang epekto nito sa ating GDP. So, hindi naman nalalayo na maaaring mapunta tayo sa ganyang kalagayan. Maswerte na lang, tama ka Peter, na sa kasalukuyan, bagaman mataas ang presyo ng mabilihin, nakaka-afford pa rin mga Pilipino ng kanilang mga batayang pangangailangan. Sana hindi mangyari yung nangyayari sa Iran, pero hindi natin may tatanggal yung posibilidad na yun kung hindi tutugunan ng pamahalaan at tututukan ng pamahalaan ang ating ekonomiya. Mukhang hindi rin mukhang siniswerte lang tayo na medyo sumulong ang ekonomiya na itong mga nakaraang taon, simula noong 2008. Medyo maayos ang ating macroeconomic policies, pero hindi naman pag hindi ito tinugunan, hindi ito nutukan ng pamahalaan, nawala ang kanilang atensyon, nakapokus sa politika, baka mangyari rin yung nangyayari sa ibang bansa. Pero parang wala pa naman tayo dun sa level na we are reaching the worst of the worst, Professor, di ba? Wala pa naman, wala tayong, siyempre in the case of Iran, wala namang economic sanctions leveled against us. Yeah, that's right. So, in that sense, we're lucky. Pero tandaan natin, hindi naman magandang pangitain rin to kasi ibig sabihin ito, more of the same, di ba? Yes. You need a government that is able to spur the economy to greater heights. And so far, the government is becoming a bit more conservative with regard to its providing the stimulus for economic growth. Or whether it's economic crisis or yung laging sinasabi na corruption. Di ba? Let's not move towards that inflection point kasi baka pagdating ng 2028 ang magiging ganun ng mga kalaban ng gobyerno it's the economy, stupid. Okay, Professor. On that very nice note. maraming salamat po, Professor Holmes. It's a joy Maraming always salamat, talking to Rika. you. Thank you, Professor. God bless po. Maraming salamat, Peter. Maraming salamat.